Nasa ilalim ngayon ng discussion ng Lakers after na masweep ng Timberwolves sa first round na to ng playoffs. Hindi kasi nila alam ngayon kung ano talaga yung problema. Sistema ba ng coach o yung malaking kakulangan nila pagdating sa center. Mid-season pa lang kasi mga pare ko, sinabi na ng mga analyst na kailangan talaga ng mga to na makakuha ng isang dominant center na magiging kapalit nitong si Anthony Davis after nilang i-trade kay Luka. At kahit naman kasi itong si Luka, nag-request talaga kay Rob Pelinka na makakuha ng center sa lineup para maging suporta niya dyan. Si Mark Williams yung pinakamalapit sana dyan pero hindi yan natuloy at tinanggihan nila itong Charlotte Hornets dahil nga sa maliit na problema ayon sa medical issue nitong si Mark Williams at binalik nila yan sa mismong Hornets. Isa rin yan ngayon sa malaking katanungan kung ano yung naging outcome ng Lakers sa playoffs na to kung natuloy yung trade nitong si Mark Williams. And after na masweep ang Lakers ngayon sa first round, nagpakita ng simpatya itong si Williams at maraming mga fans ang nagsasabi na patama yan sa Lakers. Isang emote lang yan mga pare ko pero malaking meaning yan kung maiintindihan mo nga raw talaga yung ibig sabihin ng pinost na yan ni Mark Williams. After natablahin kasi siya ng mga to, parang kinaramang araw talaga ngayon ang Lakers sa trade rescinded na ginawa ng mga to sa sentrong si Mark Williams. Yan yung lumalabas mga pare ko, meaning na tama talaga yung mga analyst na ang pinakakailangan ng Lakers isang sentro na hindi nila nakuha sa trade na mismong nakikitang dahilan mismo ngayon sa pagbagsak ng mga yan sa first round na to. Tapos ngayon itong si Redick inuulan na rin ng mga issue after ng Game 5 na pagbagsak nila at napag-iinitan na yan sa media. And hindi ko lang alam mga pare ko kung ilang days or weeks may mga lumabas na rumors about sa pagpapalit ng head coach nitong Lakers. Dahil ang nakikita kasi dyan, even na nakuha nito ang 50-32 winning record niya sa regular game na to, nawalan yan ng saysay ngayon dahil sa first round pa lang ng playoffs na exit na yung mga yan. Parang nawalan talaga ng kwenta yung magandang record ng mga to sa regular game dahil ayon mismo dito sa analyst na si Windhorst ng ESPN, masyado nga raw talagang naging immature itong si Redick sa pag-organize ng team niya sa playoffs na to. Ang isa kasi talaga sa storyline dito yung desisyon nitong si Redick mula sa paglagay sa bench dito sa main center nilang si Jackson Hayes at hindi paggamit sa buong game 5 na to na inabot talaga siya ng kritisismo dyan. At dyan din mismo uminit yung mga media kung ano yung dahilan ng naging desisyon na yan ni Redick. 10 minutes lang kasi mga pare ko yung nilaro ng sentro na si Hayes sa buong series na to mga pare ko. At yung isa pa yung paggamit nito ng small ball na kahit mga game 1 pa lang ng series nila binabaan na siya ng mga babala. Ukol nga sa pagpapahinto ng ginagawa nitong strat dahil hindi talaga nagiging epektibo yung bagay na yan. Kahit yung kaibigan niya sa media pinipigilan na siya sa isang interview dahil hindi talaga maganda yung sinasagot nitong si Redick o mga paliwanag niya. Tapos yung paggamit nito sa mga main core niya buong halftime mula dito kila Luka, LBJ na naglaro ng 40 minutes sa buong game sa nangyaring game 4 nila na isa sa dahilan at nakikita na na-overpatig yung mga player niya na yan. Yan din yung isa sa nakikitang dahilan ng pagbagsak ng mga yan dito sa Game 4 at nakikita nila mismo na parang nag-eksperimento nga itong si JJ Redick sa kalagitnaan ng game na to o playoffs at halos ng mga Lakers fans o mga media at analyst hindi sang-ayon sa naging dahilan na yan ni Redick. May mga usapan na rin ngayon about sa retirement nitong si LBJ after nga na ma-exit yung mga to sa first round. Meron pa kasi ngayong natitirang 50 million player option itong si LBJ na nasa kanya na nga lang yan kung ipe-perso niya pa o i-decline niya na para sa next season. Sa ngayon kasi wala namang nakikitang malaking problema pagdating sa performance and numbers nitong si LBJ. Halos isang puntos lang rin kasi yung binaba ng average niyan mula sa 20 season niya na paglalaro dito sa NBA. Nag-a-average siya ng 25 points per game na bumaba ngayong season mula sa 24 points na lang. Nakikita kasi dyan na kahit nasa 40 na ito walang problema dyan. Kahit pa nga umabot pa sa 45 itong si LBJ na paglalaro nakikita
nagpapakita na kaya pa rin itong sumabay pero limitado na rin yung numbers pare koy. Ang problema lang dyan, mahihirapan na kasi talaga ngayon ang Lakers na makakuha pa ng ibang player para sa kanilang roster gamit ang trade dahil nga limitado na sila pagdating sa apron dahil nasa maximum na itong Lakers since na makuha itong si Luka na umaabot sa 4.51 million para sa 2 taon niya na paglalaro dito sa Lakers. Samantalang si LBJ ngayon na merong 101.355 million para sa 2 taon niya na kontrata. Kaya naman talagang mahihirapan na ang Lakers para makakuha pa ng isang trade dahil pwedeng lumagpas sa maximum apron ang Lakers kung itutuloy pa nila yung pagkuha ng sentro para sa next season. Yan yung pinoproblema ng mga to dahil ang projected salary cap lang ngayon ng Lakers ay nasa 154.6 million dollars at ang luxury tax line ay umaabot lang naman sa 187.9 million kaya't kung hindi nila babawasan ng ilang kontrata yung mga player nila o superstar na yan pwede silang lumagpas sa luxury tax threshold na magiging limitado talaga para magkaroon sila ng flexibility para sa isang trade na magaganap next season. Yan yung isang problema nila kung magpapatuloy pa ng 1 taon itong si LBJ. Kailangan nilang magsakripisyo ng mga player kung tutuloy yung mga to sa pagkuha ng sentro. May mga report din kasi ngayon mga pare ko na maaaring ituloy nitong Lakers yung naputol nilang transaction dito sa Hornets para makuha itong si Mark Williams. Di ko lang alam pero yan yung aabangan natin.